Hi mga katips! Welcome back sa Print Tips. Ayan, so masaya na naman po tayo na makapagbigay ng kaalaman sa inyo regarding sa printing business. So ngayong araw po na ituturo ko po sa inyo kung paano po mag-roll-to-roll printing or step-by-step tutorial para sa paggamit po ng PrintFab at makapag-roll-to-roll printing po kayo sa inyo pong mga printing business. So maganda po itong gamitin sa pagpiprint po ng maramihang stickers, maramihang lanyards at marami pa pong iba. Okay, so before tayo mag-proceed sa pinaka-tutorial po natin, please subscribe po kayo and mag-follow and click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa po ng mga tutorials po natin. And syempre, kung may mga katanungan po kayo, please comment down below yung inyong mga questions. At masaya po tayong sagutin yan sa mga susunod po ng mga tutorials po natin. Yan, so bago ang lahat mga katips, kailangan nyo munang i-set up yung inyong mga printer. So, dito po sa video po na ito, gagamit po tayo ng Epson L130 na printer. So, ito po ay single action printer lang. So, ibig sabihin, ito yung basic printer lang na nagpiprint lang talaga siya. Wala siyang scanner, wala siyang photocopy, wala siyang ADF. So, single function printer lang po siya. At dito, gagamit po tayo ng mga nakarolyo-rolyo na mga material. Ito po ay sa sublimation paper na nakaroll. So, again, kung gusto po ninyo na magamit po yung full potential po ng PrintFab, use lang po yung mga basic printers like L121, L130, L1300, L1800, or yung mga printers po na hindi po siya 3-in-1, no? Kasi mas effective po ang PrintFab po doon at maiwasan po natin yung mga errors. So mga katips, pagdating naman po sa sabitan ng inyong mga nakaroll na mga material like vinyl or sublimation paper, so pwede po kayong maging creative. So sa akin po, ang ginawa ko ay gumamit lang po ako ng tawag dito plywood at saka yung tawag nyo yung ginagamit na rod sa kurtina. Yan, kinat ko lamang po yan para maisabit ko po yung aking mga materyales. So same sa vinyl, ganyan din. So yan po yung sa aking sublimation na paper roll. Okay, so kayo pong bahala dumiskarte kung paano nyo po yan gagawin. Hello mga katips, ayan. So ngayon tayo po ay dadako na sa ating roll-to-roll printing tutorial. Okay, so dito po sa part na to, meron po tayong tatlong software na gagamitin. Unang-una po sa lahat ay syempre yung PrintFab. So kung wala pa po kayong PrintFab, click nyo lang po yung link ng video sa taas para po mapanood ninyo kung paano nyo isi-set up yung PrintFab sa inyong mga computers. Okay? So pangalawa, gagamit po tayo ng cutting software o yung Silhouette Studio dahil na Cameo 4 po yung gamit ko. So kung gumagamit ng Kuyi or yung ibang mga cutting machines, no, may iba't ibang mga software po yan na ginagamit. So yun po ang gamitin po ninyo. Pero for this video, gagamitin natin na yung Silhouette Studio. Pangatlo, gagamit po tayo ng Photoshop. Ito pong Photoshop ang gagamitin po natin para sa roll-to-roll printing. Okay? Pwede rin Canva. Kung marunong po kayo mag-Canva, gagayahin nyo na lang po yung setup na gagawin ko dito sa Photoshop. Okay? So, una sa lahat, kailangan po nating i-set up yung papel na gagamitin po natin dito po sa ating PrintFab. So, open po nyo yung inyong PrintFab. Yan. And then, click po ninyo yung printer. And then, ilalagay po natin yung mga sizes dito. So, ito po yung mga sizes. I-delete ko muna. Yan. Para magkaroon po kayo ng idea kung paano po siya isi-set up. Okay? So, kung gusto nyo mag-add ng panibagong paper size, gagawin nyo lamang po add. And then, ilagay nyo po dito yung pangalan. For example, sticker paper roll. So, ito po yung gagamitin natin sa pagpiprint ng sticker rolls na. Okay? So, iba po to sa layout. Yan. So, ang gagamitin natin ito, 8.3. Yan. Since yung lapad ng ating roll-to-roll material ay 8.3 plus, gagawin po natin siyang 13. So, explain ko po bakit 13 mamaya. So, okay po natin yan. So, ready na po yung ating roll-to-roll layout. So, pangalawa, punta po tayo sa ating Silhouette Studio or kahit anuman po yan. Una po, kailangan nyo lang po iset yung inyong papel into A4. Kung yung printer po na gagamitin po ninyo ay for A4 printer lang siya. Or, pwede ring A3 kung yung printer nyo ay kagaya ng L1300 pataas. Okay? So, ngayon, gagamitin po natin ay A4. So, dito po,
ilagay nyo na po yung inyong mga registration marks. Yan, nakikita ninyo yan. Registration marks. And syempre, yung sticker. Yung ipiprint po ninyo mismong sticker. And then, ang gagawin po natin dito, ipiprint po natin siya as PDF. Okay? So, print. Click natin yung print. Then, hanapin natin yung Microsoft Print to PDF. And then, click nyo yung preference. Yan. Siyempre, punta tayo dito sa baba, Advanced. Palitan nyo to ng A4. And then, okay. Okay. Apply. And then, cancel muna natin. And then, click print. Check natin kung pasok yung mga registration marks, which is pasok naman. So, ngayon, ipiprint natin siya. Yan. So, print. And then, ipunta natin siya dito. Video. Yan natin siya dito. Sticker. Layout. Yan. Click natin. So, untay lang natin siya na ma-save. So, pwede nyo itong gawin sa kahit na anong software. I-save nyo lang siya as PDF. Ngayon, since naka-save na siya as PDF, try natin siyang i-open. So, ito na po yung ating PDF. Yan, naka-save na siya as PDF file. So, makita ninyo na clear siya, plus ito yung mga registration marks. Nakalagay na rin. So, ngayon, pangatlong software na gamit natin ay yung Photoshop. Or pwedeng Corel, pwedeng Canva, kung masusundan nyo po yung ating ituturo ngayon. So, lang. Para may nakita ako doon, issue. Ito. So, new file. Ngayon, ang gagamitin natin ay yung 8.3 by 13 inches. So, nakita ninyo kanina, yung nilagay po natin sa ating PrintFab software. So, dito, kailangan po natin maglagay ng tinatawag na si MYK bar. Si MYK bar. Yan. So, ano pa ang purpose nito? Ang purpose po nito, pag nagpiprint tayo ng roll-to-roll printing, ay para makita po ninyo kung yung printer po ninyo ay maayos pa po ang kanyang printing. Kasi baka merong isang kulay dyan na nagkakaproblema na. So, pwede nyo itigil yung inyong printing based dito sa si MYK bar po na ito. So, yan. Ito po yung 1 inch na sobra. Yan. Pwede nyo bawasan, depende sa inyo. So, yan po yung 1 inch na sobra, nalalagyan po ninyo ng CMYK bar. Kasi dyan mag-a-adjust yung kulay. So, pag direct nyo yan na print, na dyan na yung inyong sticker, hindi pa makukuha mismo ng PrintFab yung kulay. So, dyan mag-a-adjust yung kulay ng PrintFab. Okay? So, ngayon, i-drag na natin dito yung ating PDF na sticker na layout. So, i-drag ninyo. Eto. Drag ninyo sa loob. Okay? So, automatic na yan na naka-size as A4. Yan. So, makikita ninyo, no? Etong line na to, yung 1 inch na to, dyan po kayo magka-cut. Or, yan po yung magiging guide ninyo sa paglalagay po ng CMYK bar. So, eto, makita nyo yung sticker layout natin. Kung lalagyan natin ng background yung likod, na pula, makita nyo, eto po yung excess nung, dito po tumigil yung inyong mismong A4. Okay? So, lalagyan nyo po yun ng guide. Pwede nyo siya lagyan ng linya para dyan po kayo magka-cut. No? Sample, eto. Lagyan natin siya ng line. Yan. Yan po magiging cutting guide ninyo sa pagka-cut po ng mismong yan. Dyan po kayo magka-cut. Yan po yung ika-cut ninyo after ng printing para mailagay po ninyo siya sa inyong mga cutting mat. Okay? So, yan. Yung black po na yan. Yan yung guguntingin ninyo. Ito, tatanggalin nyo na tong part na to. Okay? So, ngayon, ready na siya for roll-to-roll printing. So, makita nyo po sa ating screen, meron po tayong camera dito sa taas. Makita nyo kung magpiprint siya o hindi. Okay? So, ngayon, next step is to print. Yan. Click nyo yung print. Piliin po ninyo syempre yung inyong printer na PrintFab. Ngayon, dito sa print settings, ilalagay nyo lang po dito kung ano yung size ng papel. Which is, na-set na natin kanina, sticker paper roll. Tapos, papalitan nyo to ng roll paper. Yan. And, ito, pwede nyo palitan ng Epson Matte Heavy. And then, 720p or 1440p kung gusto nyo na mas pino yung print. So, dito naman sa color, papalitan lang si MYK Proof, no correction, USA. Then, okay. Yan. So, yan na po yung inyong mapiprint.
So, ngayon, ipiprint na natin siya. Okay, makikita nyo dun sa may taas. Okay? So, pwede po ninyo, pag roll to roll, pwede nyo lagyan to, pwedeng 10, 15, 20, dire-diretso na po yan. So, mag-try lang tayo ng isa muna. Okay? Proceed lang. Then, may magpapakitang dialog box dyan before nyo i-print. Antayin lang natin siyang lumabas. Yan. So, normal lang po yan. May warning kasi si MYK. So, yan. Palitan nyo lang to na USA. And then, print. And then, i-feed na po niya yung inyong roll to roll. So, i-guide nyo lang po yung papel. Ano? Ito pong pinakaunang part po na ito sa pag-print po ng roll to roll printing. Yan, sa may pag-feed, importante po yan. So, alalayan po ninyo para hindi magkamali yung pag-feed ng printer dahil pag nagkamali po yan, dire-diretso na po yan. Since roll to roll printing po yung gamit po natin. So, nakikita po ninyo na feed na po siya at nag-start na po yung printing po ng ating sticker. Ayan. So, pasensya na kayo dun sa camera, no? Nakaset yan ng ano eh. Merong chroma key. So, kaya ganun. Ayan po, nagpiprint na po yung ating printer. Nakita po ninyo na gumagalaw na po siya. Ibig sabihin, successful po yung ating printing. So, ngayon, aantay lang po natin siya na matapos. Okay? So, nakikita po ninyo mga ka-tips, no? Na nagpiprint po yung ating printer dito sa taas. Nakita po ninyo. So, lumabas na po yung ating sinet up kanina. So, eto na po siya. So, yung pinakauna, makita nyo doon yung si MYK bar. Diyan po nag-a-adjust yung kulay sa roll-to-roll printing. So, kaya importante po yan. Kung hindi po ninyo nilagay yan at nag-direct po kayo dito sa registration marks, eto pong kulay na itong pinaka-initial na ipiprint niya ay hindi po niya makukuha. Okay? So, kaya makikita po ninyo dun sa video, kung i-zoom ninyo, hindi po buo yung CMYK kasi nag-a-adjust pa po yung kulay doon. Okay, yan. So, tuloy-tuloy po yan. Since isang page lang po yung print po natin, titigil po yan mamaya sa printing. So, ayan mga ka-tips, tapos na. No? Yung first page po natin ay na-print na dun sa ating printer. So, pwede na po kayo mag-print ng kahit ilang page ng dire-diretso lang po yan. No? So, hindi nyo na po kailangan mag-feed ng papel. I-check nyo lang kung tama yung pagkaka-feed ng inyong roll paper. No? Kasi minsan pag tumabingi yan, pwede masira yung print. So, kailangan nyo na lang siyang bantayan. Kahit umupo na lang po kayo, magpiprint po yan dire-diretso. So, pwede po kayo mag-print ulit. Since tumigil na siya, pwede kayo mag-print ng 2 page, for example, or pwedeng 20. So, isa lang po kasi sample lang naman po tayo. So, para makita nyo na mas mabilis, palitan natin to ng fine and then plain paper lang. So, para makita nyo na dire-diretso siya at i-demonstrate ko siya sa inyo paano naman siya tatanggalin dun sa printer pagkatapos na. Kasi baka hindi nyo alam paano siya tanggalin mismo sa printer. So, okay. And then, print natin siya. So, gawin natin dalawa. Natin kung mabilis. So, print. So, may dialog box ulit na lalabas dyan. No, kailangan nyo lang siyang i-okay mamaya. So, antayin natin. Dialog box. Okay. And then, okay. Palitan natin to. And then, print na natin siya. And then, magtutuloy na po yung printing. So, ganun lang po siya kasimple mga ka-tips. Okay? So, hopefully may natutunan po kayo dito. Pero, syempre, hindi pa tayo tapos. Tuturo ko po siya kung paano siya mismo tanggalin doon sa printer. Ayan. So, tumutuloy na po yung ating printing. So, ganun lang po siya kadali, mga ka-tips. So, ngayon, mga ka-tips, ito na po yung inyong na-print na sticker. So, makita nyo na dito pa po yung kanyang si MYK bar, then ito po yung inyong print. So, ito tatanggalin nyo lang based dun sa line na sinet ninyo dun sa Photoshop. So, ikakat nyo lang yan. Yan, pagkakat ninyo, so parang ito na yung inyong A4 na papel. Yan. So, ngayon pwede nyo na itong ikat using inyong mga cutters at sa inyong mga cutting mat. Okay? So, yun lang po siya. So, yan, nagpiprint pa rin po yung ating layout. Yan po sa ating printer dito. Ito sa kanan ko. Okay? Yan. So, ngayon, paano naman siya tatanggalin? For example, tapos na yan. For example, tapos na po yan. So, madali lang po siyang tanggalin. Kakat nyo lang po siya dun sa may part ng feeder.
Yan, sa nakikita ninyo. So, ito i-demonstrate ko sa inyo before tayo matapos kung paano siya tanggalin sa printer. Okay? So, kailangan nyo pong, pagka-pindot nyo po, pagka-cut nyo po nung papel sa may feeder, kailangan nyo po siyang i-off para lumabas. And additional na lang din, pagka-cut ninyo yung mga stickers ninyo, pwede nyo siyang i-laminate bago nyo siya i-cut. Yan, nakalimutan kong i-mention kanina. Pagka-cut ninyo, i-laminate nyo yan or lagyan nyo ng photo top bago nyo po i-cut using inyong mga cutter platters. So, ayun mga ka-tips, enough natin, lumabas na po yung ating papel. Saka, maganda po ito sa maramihang print. Kasi pag paunti-unti, meron pong excess lagi. Hindi po maiwasan na merong excess pagka nag-cut po kayo at nag-end na po kayo ng printing. Okay, so yun lang po mga ka-tips, Hopefully may natutunan po kayo ngayon ulit sa ating tutorial. At kung meron po kayo natutunan, please don't forget to subscribe and then like, comment, and syempre share nyo na rin yung video sa mga kakilala po ninyo. Okay, so dito lang po sa Print Tips na merong tutorials po na sobrang detailed at syempre ginagawang simple para po lahat ay maintindihan ng mas madali. Okay, so thank you po sa lahat and hanggang dito na lang po yung ating tutorial. Paalam, hanggang sa muli.